Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po sa aking channel. And dito na naman po ako, si Gandara SRU, para maghatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and DJ Tarikad. So for tonight, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa taping na kung saan ay tila nga po mga aligaga na sila kung papaano nila palalakasin ang kanilang noontime show dahil talaga naman pong sadsad na ang kanilang ratings, lagapak, bulagta, lahat-lahat na ka-legit na recads. And alam po natin na kapag parati po itong nagpatuloy, delikado ang kanilang noontime show. Delikado, unang-una sa advertisers, baka layasan sila ng tuluyan at kahit pa sila'y nakaapila, baka wala nang pakialam ang advertisers sa kanila pinagkataon. So, isa po yan sa main reason kung bakit nawawala ang mga shows, pati po mismong network. CNN nga advertisers din po ang dahilan kung bakit po nagsara. Bukod pa riyan na maaring ang GMA Network ay hindi na rin i-renew pa ang kanilang kontrata kapag nagpatuloy po na parating ganito. So, ang tape ay alam naman natin na patuloy po silang dumidikit sa GMA Network. Kita nyo naman, meron pa silang dinner nung nakaraan, di ba? Nung nakaraang taon. And then, nung birthday ni Attorney Felipe Gozon, nandun din ang executives ng Tape Inc. upang ipakita sa lahat na maayos ang relationship ng Tape at GMA7. Pero ganin pa man, business is still a business. Kapag kaganyang malaking pera na po ang involved, at syempre hindi lang naman po yan family company, marami pong na-involve sa negosyo, ay wala pong friend dito. So, kung wala na talagang pag-asa ang tape, wala na advertisers, talagang mababaon sila, ka-legit records. About naman po sa GMA Network, as long as nagbabayad ang tape, yes po, walang problema. I mean, hindi po sila malulugi. Kahit masaid pa ang advertisers ng tape. Yes, pero ganun pa man, hindi man sila malulugi kung lugi ang tip dahil babayaran pa din naman sila dahil nga nangungupahan lamang po ng oras ang taping sa kanila. And malaking impact and factor din po para sa GMA Network na yung ratings nila nahihila po pababa. So, kung parami ang mga shows, mga programa ng GMA Network na bagsak ang ratings, for sure po niyan ang mga advertisers hindi na po magtitiwala sa kanila. Para mas gusto po nila sa TV5 na lang na alam po nila na malakas lahat ng programa. So, damay pa din pagdating po sa ratings ang GMA Network. Doon po sila nababahiran at nadadamay dahil po sa Tape Inc.'s ratings. Kumbaga, nakikita po yan ng mga advertisers as a whole na program ng GMA Network. So, kapansin-pansin nga po dito na whole month ng January, sad-sad sa dos ang ratings ng tahanang pinakamasaya. Samantalang ang TVJ ay nagiging consistent po sa 4%. Kalahati ang lamang ng TVJ sa tahanang pinakamasaya. Kaya talagang magiging delikado, baka po bumagsak pa po yan ng 1% ang Tape Inc. No? Talagang delikado po sila. Baka mamaya yan, palitan na po talaga sila kung hindi Showtime ay TikTok Lock. Pero mainit pong pinag-uusapan ngayon ang TikTok Lock na ipapalit po bilang noontime show dahil pinapalakas ngayon ng GMA Network ang TikTok Lock. O diba? Inaasahan na lalakas po ngayong buwan na ito ang TikTok Lock. And for sure, kapag nanalo o naging successful ang balak ng GMA Network na palakasin ang TikTok Lock, ay baka makita ito ng GMA7 na babagay pong ipantapat sa It Bulaga.
Kasi ang noon time talaga, ano talaga siya parang kontrobersiya na ngayon. Talagang mainit na pinag-uusapan. So, kung ang kanilang mismong palabas ay mapupunta sa noon time, ay baka mas mahalang masingil ng GMA Network sa mga advertisers kapag ang TikTok Lock ay malipat po sa noon time, di po ba? And mapapaisip rin kayo, ka-legit Americans. Talagang pinupukusan ngayon ng GMA Network ang TikTok Lock na mas mapalakas ang programa po na ito. Di kaya meron nga pong binubuong Plan B ang GMA Network ngayon. Kaya naman ngayon, gagana po ang kalaban. Talagang sila po ay gumagawa na ng paraan para mapalakas ang kanilang programa. Meron na po silang pinatawag na meeting, meron na pong silang ginagawang pag-uusap. And lumabas po ito mula nang lumabas ang pumutok ang balita na maaring ipalit ang TikTok Lock sa tahanang pinakamasaya. Di kaya pinaghahandaan din nila ito or battered po sila dito. Samantala, sabi dito ni Miss Risa di Miss Gandara, naiintindihan ko na walang masamang hangarin sila Jose sa mga nasusugod bahay nila. Pero kasi, yung pagpapatawa nila minsan nakakatisod. Especially nung biniro nila si kuya na nag-i-stay single, na baka siya ay hindi tunay na lalaki. Minsan may mga dahilan na kung bakit single ang isang tao. Minsan sa babae, wala talagang nangliligaw. Sa lalaki, nabasted or na-trauma sa niligawan at karelasyon. At minsan, mapalalaki or babae man, they choose to stay single kasi para makatulong iahon ng pamilya. So, naiintindihan ko kung bakit sila na-call out. Sorry, pero gumigit na lang ako. Napanood ko kasi yung nakita ko yung mukha nung nasugod bahay nila na si kuya. Kasi I don't think na magbibiro ng ganoon ang TVJ. Legit TVJ po ako. Naniniwala naman po ako sa inyo, Miss Risa D, na kayo po ay legit Americans. So, kayo po ay akin ng matagal ng subscriber. And ngayon lang naman ako nakabasa ng ganito po ninyong komento. And gagalangin ko po yan. About naman po dito kasi ang side ko naman, well, may kanya-kanya naman po tayong side. Pero hindi ko po, invalidate yung inyong komento. Hindi ko sinasabing mali ang inyong opinion. Kasi nakikita ko naman yung point at you are concerned din na pagdating sa Itbulaga program at sa mga host kasi parang ang pangit nga kapag nako-call out ang Itbulaga in a bad way. Pero kung opinion ko naman ang inyo pong tatanungin is that the moment na sila po ay sumali sa Itbulaga, they know na parte na po ang committee, ang interview. So, hindi naman po sila pinilit ng TVJ na sumali. At the end of the day, alam na po nila kung ano ang content at meron sa Itbulaga. So, as long as hindi naman po pangbabastos or mga bastos na salita ang binibitawang salita ng TVJ like makukopya ng mga bata na pangit sa mga bata kapag mapapanood ng mga bata o kaya ay discrimination. Wala naman po ako kasi nakikitang discrimination sa pagtanong na single ka ba. About naman sa hindi ka tunay na lalaki, gano'n naman talaga minsan kapag hindi ka tunay na lalaki, hindi ka talaga magkakaroon ng girlfriend. So, kaya siya nasabi maybe ng TV ng nila Mayor Jose and then dinaan po sa biro since ang Itbulaga nga is comedian. Dapat the moment na sumali kayo, alam nyo na comedy or mga comedian ang Jowa Pau or ang mga nasa sugod barangay. So, dapat prepared na po kayo dito. As long as sabi ko nga, wala naman pong masama sa pandinig ng mga bata. At saka, magkaiba kasi yung stating the facts kaysa po sa discrimination. Yung sa pagsabi na baka hindi ka straight na lalaki, katotohanan yon. Hindi yun pag-discriminate.
katotohanan na kaya single or walang girlfriend kasi nga baka hindi tunay na lalaki. Ang pag-discriminate naman kasi is that baka hindi ka tunay na lalaki. Huwag kang maging bakla, pangit yun. Masama maging bakla. Ganon po ang pagdi-discriminate. Hindi naman po, pero hindi naman ganon, di ba, ang sinabi ng TVJ. So, yun lang naman po ang opinion ko. At the same time, ay pagiging sensitibo sa mga, limbawa, mga sakit, ganon. Pag ganon, talagang foul. At talagang kaisa ako sa i-call out ang sugod bahay ng Itbulaga. Haba ko mag-explain, no? Naintindihan nyo pa ba? Collegiate Americans, basta yun yung point ko doon. Sabi naman po nila, Sir Romy Obispo, maganda rin gabi. Ma'am Gandara, congrats sa TVJ. Pinatunayan talaga nila na #1 show ang Itbulaga TVJ TV5. Mabuhay kayo, mga Damericans. Totoo po yan. Sabi naman ni Sir Jim Sadora, good morning po Ate Miss Gandara. Di naman importante yon para sa akin. As long as nanonood ako ng Itbulaga, masaya na ako doon. So, halos lahat naman po ata tayo kasi happy pill and stress reliever na po kasi natin ang Itbulaga every 12 noon. So, mapakonte, mataas po ang ads. Wala pong makakapigil Walang palya na panonoorin ang Itbulaga. So, walang epekto man po ang sabihin ng mga bashers. As long as tayo nakikita po natin na okay at masaya ang programa, then deadma sa bashers. So, yun lang muna guys ang ating update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.